Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Christoph. Hindi naman po gaanong maaksyon ito at may mga narinig na rin akong kagaya nito. Pero itong aking isasalaysay ay naging personal na karanasan ng aking lolo Bien at lola Ninita. Noong mga panahong ipinagbubuntis pa lamang ni lola yung aking ama. Siya nga pala, nangyari ito sa isang bayan dito sa Antique. Nang mga panahong yon, pangingisda yung ikinabubuhay ni na lolo at lola dahil malapit ang kanilang bahay sa dagat. Sa kadahilan ng yon, paggawa ng tuyo, ang isa nga sa mga natutunan nilang mag-asawa tuwing maraming huling isda, si lolo. Bukod kasi sa naiprepreserba nila ang mga isda, may kalakihan din yung kinikita nila sa ganoon. Inilalako naman ni lola ang mga isdang ginagawa nilang tuyo, kasabay ng mga preskang isda na kanilang nahuhuli. May ilan din sa kanilang mga kababaryo ang bumibili sa kanilang bahay. Ilan lang din kasi yung mga kanayo ni na lola na nangingisda noon. Isang beses nga noon, inilako ni lola ang mga huling isda ni lolo sa araw na iyon. Sinamahan niya rin ang mga isdang nagawa nilang tuyo. Sakto namang may mga kababaryo siyang bumili sa kanya, kaya napatigil si lola at inasikaso ang mga nais bumili ng kanyang mga paninda. Habang nilalagay ni lola ang bibili ng dalawa niyang kababaryo, kinakausap siya ng mga ito. Nagulat pa siya nang tanungin siya ng isa sa kanyang mga kababaryo tungkol sa isang matandang nakatira sa isang maliit na kubo na dinadaanan din ni lola tuwing siya ay naglalako. Nagtanong yung kanyang mga kanayon kung bumibili rin ba yung matanda, pero napailing si lola bilang tugon. Ang sabi pa nito, kahit kasi inaalok nito yung ginang na bumili sa kanya, napapailing na lamang daw ito. At siya kasi nasabing hindi raw siya kumakain ng tuyo. Sabay pasok sa kanyang kubo. Napailing naman agad yung isa pang kababaryo ni lola at sinabi na ganyan daw talaga yung mga aswang dahil ayaw raw nila sa maalat at merong mga asin na mga pagkain. Binalaan pa nila si lola Ninita na wag nang masyadong makipag-usap sa matandang yon dahil aswang daw yung matanda. Napailing na lang din si lola gawa ng mga sinasabi ng kanyang mga kababaryo. Pinagsabihan pa nga niya ang mga ito na wag agad-agad husgahan yung matanda dahil lamang sa ayaw nito ng tuyo. Dagdag pa nga ni lola, hindi porket baguhan lamang sa kanilang baryo yung naturang matanda ay pagsasabihan na nga nila itong aswang. Gayong wala rin naman silang patunay na totoo yung kanilang mga sinasabi tungkol sa matanda. Nang matapos ng magbayad yung kanyang dalawang kababaryo, iniwan na nga niya ito at ipinagpatuloy yung kanyang paglalako. Naglakad siya hanggang sa makarating na nga siya sa may tapat ng kubo ng nasabing matandang babae. Sakto namang lumabas ito ng kanyang kubo. Naanimoy may inaamoy sa hangin. Ipinagtaka naman ni lola ang nakita niyang ginawa ng matanda. Walang ano-ano. Napatingin sa gawin niya yung matandang babae. Kaya inalok niya itong bumili ng kanyang nilalako. Lumapit naman sa kanya yung matandang babae habang napapasinghot. Nang tuluyang makalapit yung matanda kay lola, muli niya itong inalok ng kanyang nilalakong isda. Ngunit umiling na lamang daw yung matanda. Tanda na hindi raw ito bibili. Pansin ni lola ng mga sandaling yon na panay raw yung paglunok ng matandang babae. Napapatingin din daw ito sa kanyang tiyan. At panay pa rin yung pagsinghap na parang hinihika. Nakaramdam naman ng kakaibang takot noon si lola sa matandang yon. At dahil doon, minabuti na lang daw niyang magpaalam dito at umalis. Bago tuluyang makaalis si lola, narinig pa nga niyang nagsalita yung matandang babae na iba yung gusto niyang ialok ni lola sa kanya. At mismong nasa sinapupunan daw ni lola yung kanyang gusto.
Kahit mahina raw yung pagkakasabi ng matanda ng huling mga salita, ay hindi raw maaring magkamali si Lola sa kanyang narinig. Hindi naman niya pinansin yung sinabi nito at binilisan na lamang yung kanyang paglalakad. Nang makalayo na nga siya ay napalingon siya, pero wala na raw yung matandang babae. Kaya naisip niyang nakapasok na ito sa kanyang kubo. Hindi lubos maintindihan ni Lola kung bakit nasabi yun ng matanda. Sumagi din sa isip niyang mahigit 2 buwan na hindi siya dinadatnan. Kaya naisip niyang baka buntis siya. Iniisip rin niyang baka yun yung dahilan kung bakit nasabi yun ng matandang babae. Hindi na nga naging maganda yung kanyang pakiramdam dahil natakot na rin daw si Lola. Kaya minabuti na lang daw niyang umuwi sa kanilang bahay. Nang mga sumunod nga na araw noon, nakumpirma nga ni Lola na nagdadalang tao raw ito. Nagtaka man siya kung paanong nalaman ng matandang yon na buntis siya. Ngunit hindi na lamang daw niya pinagtuunan pa ng pansin yung tungkol doon. Naging masaya naman daw sila ni Lolo Bien. Dahil nga magkakaanak na sila, nagpatuloy pa rin naman noon yung paglalako ni Lola dahil kailangan nga nilang magdoble kayod. Gayong meron ng dadagdag sa kanilang pamilya. Simula nga nang malaman ni Lola yung kanyang pagdadalang tao, iniwasan na raw niya ang dumaan sa may tapat ng bahay ng matanda. Lalo na nga kung nakikita niya itong nakatayo at tila may inaabangan sa labas ng kanyang kubo. Natakot din daw si Lola noon sa matanda. Tuwing naaalala nga nito yung sinabi ng matanda sa kanya. Hanggang isang gabi noon, nasa loob ng kanilang bahay si Lola at abala sa paghahanda ng kanilang magiging hapunan. Mag-isa lang daw si Lola ng mga oras na iyon dahil hindi pa nakakauwi si Lolo sa kanilang bahay. Nasa kalagitnaan ng kanyang ginagawa noon si Lola nang may marinig siyang tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali nga siyang lumabas upang tignan kung sino nga ba yon at nagulat nga siya nang makita yung matandang babae na nasa labas ng kanilang bahay. Tinanong nga raw niya yon kung anong kailangan nito, ngunit hindi kaagad nakasagot yung matanda. Ngumiti lang daw ito na parang may kung anong binabalak. Kaya kinabahan si Lola. Ilang sandali pa ay lumapit raw sa kanya yung matandang babae na panayong titig sa kanyang tiyan. Hindi na maganda yung kutob noon ni Lola sa matandang babae, ngunit hindi na lamang niya ipinahalata. Nang makalapit na nga sa kanya yung matanda, tinanong daw niya ito kung ano nga bang kailangan nito sa kanya. Hindi raw tumugon yung matandang babae. Bagkus ay napapatingin lang daw ito sa tiyan ni Lola habang nakangisi. Hindi rin daw nito napigilan ng pagtulo ng kanyang laway. Kaya hindi na nga naitago ni Lola yung kanyang takot doon sa matanda. Sakto namang lalapit pa sana lalo yung matanda kay Lola. Nang dumating naman si Lolo Bien, kagad silang nilapitan ni Lolo. Kaya napirmi sa kanyang kinatatayuan yung matandang babae. Pagkalapit daw ni Lolo kay Lola, kagad niyang hinarap yung matandang babae. Na noon ay napakaseryoso ng mukha habang nakatingin pa rin sa tiyan ni Lola. Seryosong nagtanong si Lolo sa matanda habang pasimpleng inihahanda ang kanyang kamay para hugutin yung kanyang itak. Tumugon naman kay Lolo yung matanda at sinabi rito na bibili lamang siya ng tuyo. Napatango naman noon si Lolo sa matandang babae at sinabihan itong wala na silang tuyo, gayong naubos na nga itong ilako ni Lola. Dahil doon ay nagpasalamat na lang daw yung matanda nang hindi makatingin ng diretso kay Lolo. Mabilis din daw itong naglakad palayo. At pumasok na nga sina Lolo at Lola sa kanilang bahay. Kinausap ni Lolo si Lola noon kung yun nga ba talaga yung pakay ng matanda. Kaya nagpakibit balikat na lang daw si Lola. Pero ikwinento na lamang daw nito kay Lolo kung ano nga bang nangyari bago ito dumating.
Nang malaman naman ni Lolo yung nangyari, sinabi niyang wag nang makipag-usap si Lola sa matanda dahil hindi nila yon lubusang kilala. Dagdag pa nga ni Lolo, ang sabi raw ng iba niyang kakilala ay may lahing aswang daw yung matandang yon. Kaya nga raw yun iniiwasan. Lalo at buntis pa nga si Lola. Tanging pagdango lamang daw yung naitugon ni Lola kay Lolo at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa sa loob ng kanilang bahay. Sinunod nga ni Lola Ninita ang sinabi ni Lolo na iwasan yung matandang yon. Hindi na dumadaan si Lola sa bahay nito. At tuwing nakikita niya yung matanda, iniiwasan daw kaagad niya. Naging matunog na rin kasi noon ang mga haka-haka sa kanilang baryo na may lahing aswang daw talaga yung matandang babae. Hindi man lubos na naniniwala si Lola sa kanyang mga naririnig tungkol sa matanda. Ngunit minabuti na rin daw niyang mag-ingat. Lumipas pa nga ang mga araw noon at wala namang kakaibang nangyari kina Lola. Ngunit isang gabi, nakahiga na raw sila sa kanilang kwarto nang makarinig sila ng mahihinang pagyabag mula sa labas ng kanilang bahay. Nagmatsyag naman sila ng mga oras na iyon. Hindi rin naman noon nagtagal ang mga pagyabag na kanilang naririnig at nawala rin. Naisip na lamang daw nilang baka may dumaan lamang at isinawalang bahala na lang din daw nila. Pipikit na sana silang dalawa noon ngunit hindi na nga nila nagawa nang may marinig silang pagkatok sa pintuan ng kanilang bahay. Nagkatitigan pa raw silang dalawa noon. Nangunot naman yung noon ni Lolo dahil magkakasunod raw yung pagkatok. Sa inis ni Lolo ay dali-dali siyang napabangon at saka kinuha ang maliit na patalim at isinukbit sa kanyang tagiliran. Pipigilan pa raw sana ni Lola si Lolo, ngunit mabilis raw itong nakalabas ng kanilang kwarto. Nagpasya na lang si Lola na bumangon upang sundan si Lolo. Pagkalabas daw ni Lola ng kanilang kwarto, narinig agad niya si Lolo na merong kausap. Tinanong daw niya ito kung ano nga bang kailangan at bakit gabi na at nang bubulabog pa sa kanilang mag-asawa. Nang sumagot daw yung kung sino mang kausap ni Lolo, ay nakaramdam ng magkahalong takot at kaba si Lola. Narinig nga ni Lola ang sabi ng boses ng matanda na gusto raw nitong bumili ng toyo. Sa kabilang dako, kinukutuban ng hindi maganda si Lolo dahil doon. Sinabihan niya ang matandang babae na wala nga silang toyo. Ngunit nagpumilit daw yung matanda habang sinisikap na makasilip sa loob ng kanilang bahay. Dahil doon, napasigaw na nga si Lolo kay Lola na wag itong sumunod sa kanya dahil siya nga talaga yung pakay ng matanda. Hindi nga nagkamali noon si Lolo dahil matapos niyang isigaw yon ay nagsimulang magiba yung kilos ng matandang babae. Mabalasik daw nitong tinitigan si Lolo. Hindi naman nagpadaig si Lolo at binantaan pa nga niya yung matanda. Subalit dahil sa kanyang ginawa, umangil daw yung nilalang kaya napatras si Lolo. Walang ano-ano, biglang hinawakan ng matanda si Lolo sa kanyang damit at sinubukan pa itong itulak palabas. Mabuti na nga lang at nagawang makahawak ni Lolo sa pintuan at agad din siyang napamura. Habang nasa ganong sitwasyon ay nagsimula ng bumuhaghag yung buhok ng matanda at hindi na rin daw nito napigilan ng kanyang paglalaway. Dahil doon ay isinara na nga ni Lolo yung pintuan ng kanilang bahay. Binalikan na lamang niya si Lola at saktong paglapit nito kay Lola, may kung anong bagay yung kumalabog sa kanilang bubungan. Sinenyasan ni Lolo si Lola na huwag maingay. Kinausap rin niya ito sa plano niyang paglabas sa kanilang bahay upang harapin yung matandang aswang. At noon din, kinuha ni Lolo yung buntot ng pagi sa kanilang dingding at lumabas ng kanilang bahay.
Nanatili naman si Lola sa loob ng kanilang bahay. Dinig na dinig lang din daw niya ang pagsigaw ni Lolo sa may labas at maging pagwasiwas nito ng buntot ng pagi na kanyang hawak-hawak. Walang ano-ano noon. Nagkaroon pa nga ng ibang ingay mula sa mga kababaryo nila na tumatakbo na raw patungo sa kanilang bahay. Mukhang narinig nga raw nila yung komosyon kaya't nagtakbuhan ito sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Lola nang marinig yung kanilang mga kababaryo na tutulungan si Lolo sa pagtugis doon sa matandang aswang. Nanon ay tumakas na rin sa pagdating ng iba pang mga tao. Naiwan na lamang daw noon si Lolo sa kanilang bahay dahil walang kasama si Lola. Ang mga kababaryo na nga nila yung humabol doon sa matandang aswang. At makalipas daw yung mga 20 minuto, bumalik ang mga ito at ibinalita kay Lola na hindi na nga nila nakita pa yung aswang. Nagpasalamat pa rin daw si Lolo sa kanilang tulong at nagpasya na rin namang umuwi yung kanilang mga kababaryo. Nang gabing yon, nagbantay nga si Lolo dahil baka bumalik pa yung matandang aswang. Ngunit hanggang mag-umaga hindi na nga ito bumalik pa. Kinaumagahan, kasama ng iba nilang kababaryo ay pinuntahan nga nila yung bahay ng matandang babae. Pero wala na raw silang naabutang tao ron. Ang tanging bakas lamang daw ng matanda sa bahay na yon ay ang malansang amoy sa loob, pati na rin sa labas nito. At mukhang niligpit na nga raw nito ng madalian yung kanyang mga damit at umalis na sa kanilang baryo. Dahil napakagulo raw ng bahay at kahit yung pinto daw nito ay naiwan pang bukas. Mukhang nagmadali na nga yung matanda na umalis. Simula naman noon na hindi na nga nila nakita pang muli yung matanda. Wala na ring mga pagpaparanas kay Lola hanggang sa naisila nga nito yung aking ama. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento. Maswerte naman pong walang napahamak sa kwentong ito. Paalam po.